Sa nalalapit na PUV consolidation deadline, ilang PUV driver at operator ang biglang nais bawiin ang kanilang prangkisa mula sa pagkakakonsolidate. Pero pahirapan daw ang withdrawal dahil sa umunoy magulong memorandum sa proseso nito. At nakatutok si Mariz Umali. Isang driver-operator na si Roberto Antolin sa mga nagpa-consolidate ng prangkisa ng jeep alinsunod sa Jeepney Modernization Program. Pero makalipas ang 2 buwan, gusto na raw niyang bawiin muli ang kanyang prangkisa. Hiningian na kami ng 5,000 para daw sa hanggang sa hearing. Ngayon, bukod pa yung sinasabi nila sa amin na 2,000 isang buwan para doon sa pondo. Inayawan ko na nung hinihingi na nila sa akin yung original na papeles ng jeep, ay sabi ko hindi na maganda ito kasi mawawalan na ako ng kabuhayan pag ibinigay ko. Ang mga miyembro ng mga transport group na Piston at Manibela nagtipon-tipon sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para isumite ang petisyon para sa pagbawi ng prangkisa mula sa konsolidasyon. Pirmado ito ng halos 100 mga PUV driver at operator. May mga kalagayan na pagpasok nila sa consolidation ay pinapipirma ng waiver ng management agreement na malinaw doon na yung prangkisa mo ay binibigay mo na sa consolidated entity. Yun yung inaayawan namin. Mawawala yung karapatan namin bilang operator. Sa ilalim ng LTFRB memorandum, eligible sa withdrawal, yun lamang mga hindi pa nakatatanggap ng Consolidated Certificate of Public Convenience. Pero giit ng Piston, dapat mabigyan pa rin daw ng pagkakataon kahit yung mga na-issuehan na ng consolidated na prangkisa. Sabi pa ng Piston, kulang umano ang detalyadong mga gabay sa memorandum tungkol sa proseso ng withdrawal, kaya maraming operator ang naguguluhan. Matatandang inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-urong sa deadline para sa consolidation ng PUV mula December 31, 2023 sa April 30, 2024. Kapag hindi raw magpa-consolidate ay ituturing ng kolorum ang PUV at hindi napapayagang pumasada. At ngayong papalapit na ang April 30 deadline, ang panawagan pa rin ng Piston ay bawiin ang mandatory consolidation. Hindi naman daw sila tutol sa modernisasyon, pero dapat daw ay rehabilitasyon lamang. Ngayon medyo massive transfer na aagawin nila at ibibigay doon sa mga corporate monopoly, ibibigay doon sa mga foreign investment. Yun po yung modernization na inaayawan namin. Kaya namin mag-modernize. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ng LTFRB tungkol dito. Pero as of January 2024, nasa 73.9% na raw ng public utility jeepneys at 82% naman ng UV Express ang nakapag-apply na para sa consolidation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 Oras.